Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 826, Demon Sword at paglaban sa General. Sino siya? Siya ay napakalakas na kaya niyang pumatay ng napakaraming malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace. Bulong ng babae. Hindi niya maintindihan ang nangyari, talagang napakalakas ng binata na kasama niyang nakatago sa sedan chair. Parami ng parami ang malalakas na cultivator. Si Lin Feng, gamit ang kanyang wind agility technique ay maaaring gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi nakasabay sa kanya ang mga level cultivator ng Zuan. Ang mga humahabol kay Lin Feng ay kailangang lahat ay mga Tian level cultivator. Hindi ka makakatakas. May malamig na nagdeklara sa harap ni Lin Feng. Ang lalaki ay isang dragon general na may hawak na dragon spear, siya ay nakaupo sa isang baha na dragon na humaharang sa daanan ni Lin Feng. Sigurado si Lin Feng na siya ay isang malakas na cultivator ng Tian Chi layer dahil napakalakas ng kanyang chi. Hindi siya kayang labanan ni Lin Feng ng mag-isa. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at lumitaw ang kanyang animal tower. Sa isang iglap, lumitaw ang ilang nakakatakot na antas ng Tian na mababanggas na hayop. Atake, sabi ni Lin Feng na may malamig na boses. Nagpa siya siyang umupo sa rock na marami na ring nakarecover sa mga sugat nito. Ruwar, ang marahas na oso ay umatake gamit ang kanyang mga paa, ang mga hakbang nito ay nagpang-inag sa buong kapaligiran. Bumaba ang tingin ng general ng dragon sa oso at pagkatapos ay kumislap ang silwete nito. Ang kanyang sibat ay parang lumilipad na dragon, isang nakakatakot na ipoipo ang lumitaw habang siya ay naglabas ng ilang enerhiya. Boom! Gumanti ang oso sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang paa sa sibat ng dragon, gayunpaman, ang lakas nito ay nawasak ng ipoipo. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos habang ang sibat ng dragon ay tumagos sa kuko ng oso. Tila, ito ay isang napakalakas na pag-atake. Ruwar! Marahas na umungal ang oso habang binawi nito ang kanyang paa. Kung hindi dahil sa dragon spear na iyon baka nagkaroon ng pagkakataon ng oso. Ngayon ay lalamunan na ng dragon sa baha ang paa ng oso. Krr! Krr! Itinapon ng dragon ang sarili sa oso habang nagluwa ito ng lason, ang sibat ng dragon ay kumalat din sa kalangitan. Hindi masaya si Lin Feng, ayaw niyang makipaglaban sa general ng dragon sa ngayon. Hindi man lang siya napigilan ng mga hayop niya, baka mamatay silang lahat doon. Dahan-dahang lumakad si Lin Feng patungo sa general ng dragon at naglabas ng mga demonyong ilaw. Mamatay. Isang salita lang ang sinabi ni Lin Feng. Ang baha ng dragon ay umaalingaw habang ang dambuhalang katawan nito ay nakabalot sa general ng dragon. Naglabas si Lin Feng ng nakakatakot na mapang api at malademonyong enerhiya na ikinagulat ng general. Inilipat niya ang kanyang pag-atake kay Lin Feng. Si Lin Feng ay humakbang pasulong at naglabas ng walang katapusang lakas ng espada. Naglalaman ito ng level 7 sword intent at nakabuo ng isang dambuhalang espada. Gayunpaman, dumpensa ang sibat at nawasak ang espada ni Lin Feng. Ang pagkakaiba ng antas sa pagitan ni Lin Feng at ng general ay masyadong malaki. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Lin Feng. Umusad siya at itinaas ang kanyang mga kamay. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa kanila. Masyado kang mahina, malayo ka sa pakikipagkompetensya sa akin. Sabi ng Dragon General. Ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng spear energies na napakalakas kaya't ang mga hayop ni Lin Feng ay hindi makalapit sa kanya. Kunin mo siya gamit ang iyong mga kuko. Galit na nagutos si Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na dami ng enerhiya ng demonyo. Isang napakalaking itim na plato ang lumitaw sa itaas niya, ang enerhiyang nilalaman nito ay lubhang mapang api. Ilang letra ang nakaukit dito. Isa itong plato ng demonyong selyo. Boom boom boom. Ang plato ng demonyong selyo ay tumaas sa langit at ang kalangitan ay nagdilim. Ang general ng dragon ay nakaramdam ng pressure sa plato. Pambihirang bagay ang demon plate. Krr. Krr. Lumabas ang demonyong espada at naglabas ng nakakatakot na mga sipol. Sa pagkakataong ito, hindi ito naglalaman ng layunin ni Lin Feng. Sa halip, iniwan ito si Lin Feng at lumipad palayo. Nag-strike ito sa kalangitan at tila tumakbo palayo. Ang presyon ay natakot sa general, ang mapang-api na enerhiya ay hindi mabata. Nakatingin lang siya sa paglundag ni Lin Feng sa kanya gamit ang nakakatakot na kamay na naglalaman ng nakakaagnas na enerhiya. Bumagsak ang kamay sa ulo ng general ng dragon at mabilis na namatay ang general. Ang baha na dragon sa likod niya ay itinaas ang ulo sa langit at umungal ng marahas. Ang hayop na iyon ay pag-aari ng isang Dragon King at maaari nitong hamakin ang mundo sa pamamagitan ng lakas nito. Hindi ito nakikilahok sa labanan sa pagitan ng general ng dragon at Lin Feng, ngunit nang malapit nang mamatay ang general ng dragon ay nagpakawala ito ng nakakatakot na bagyo. Napakalakas ng mga general na iyon. Para mapatay sila, kinailangan ni Lin Feng na gumamit ng Demon Seal Pit. Ang ganitong malawak na labanan ay tiyak na makakaakit sa iba pang mga general mula sa East Sea Dragon Palace. Hindi na kayang magtagal pa ni Lin Feng doon. Ang mga Flood Dragon at ang mga miyembro ng East Sea Dragon Palace ay natatakot din kay Lin Feng kaya hindi nila siya hahabulin ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Lin Feng sa isang malawak na lugar. Ito ay malamang na isang internasyonal na teritoryo na hindi pag-aari ng sinuman sa partikular. Iniisip ni Lin Feng ang kanyang demonyong espada, nakipagsapalaran siya at inilagay ito upang maprotektahan ang sarili mula sa general ng dragon.
Ginamit niya ang layunin na kontrahin ang mga nakakapinsalang epekto ng espada ng demonyo, gayunpaman, tila may na-miss siya. Sa pagkakataong ito, hindi inatake ng espada ang kanyang determinasyon, sa halip ay nagpa siya itong umalis ng mag-isa. Tumingin si Lin Feng sa malayo. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang ginamit ang demonyong espada, masasabi mong nagkaroon sila ng matalik na relasyon. Kahit na mapanganib ang espada ng demonyo, isa rin itong mahalagang kayamanan. Sa sandaling iyon, ang espada ng demonyo ay payapang nakahiga sa isang ganap na tahimik na lambak. May nakakatakot na hayop na si Chi na lumubog sa bakuran. Ang espada ay nasa lupa, mahinahon at kumikislap. May hawak itong matalas na Chi ngunit hindi ito mukhang demonyo. Kung nakita iyon ni Lin Feng, hindi siya makapagsalita. Sa tabi ng demonyong espada ay isang malaking bangin na may batong plato malapit sa gilid. Naglalaman ito ng nakakatakot na lakas na maaaring mangapi sa anumang bagay, kabilang ang espada ng demonyo. Sa napakalaking plato na iyon, may napakalaking itim na letra na naglalaman ng walang katapusang lakas. Ang lahat ngayon at pagkatapos ay ang mga espada ng demonyo ay magiging nabalisa. Gayunpaman, nang mangyari iyon ay kumislap ang mga letra sa stone plate at agad na nawala ang demonyong si Chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 827, Death Valley. Pagkaraan ng 2 oras, sumimangot si Lin Feng. Nararamdaman niya ang enerhiya mula sa demonyong espada ngunit hindi niya alam kung gaano ito kalayo sa kanya. 2 oras na siyang nakasakay sa kanyang rock ngunit wala siyang nakita. Ilang oras kaya niyang hanapin ang espada. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay malungkot at nakabukod. Walang bakas ng sibilisasyon ng tao at ito ay lubos na kalmado. Kung natagpuan siya ng mga general ng dragon doon, hindi siya makakapagtago. Mabuting balita na hindi inatake ng espada ang kanyang determinasyon sa pagkakataong ito. Marahil ay hindi na niya kailangang isil ito. Ito rin ang unang pagkakataon na talagang nagawang patayin ni Lin Feng ang mga level cultivator ng Tian. Kahit na naabot pa lang niya ang pinakatuktok ng Zuan Chi layer, maaari na niyang patayin ang mga Tian cultivator sa mas mataas na antas. Dapat banggitin na minamaliit siya ng general ng dragon at hindi siya naging maingat. Kung sineseryoso niya si Lin Feng sa simula, malamang na pinatay na niya si Lin Feng. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangang ibalik ni Lin Feng ang kanyang demonyong espada. Kahit na ang kanyang demonyong espada ay may nakakatakot na ugali, umaasa si Lin Feng dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya sa malayo at wala man lang nakita. Gayunpaman, nagpatuloy si Lin Feng sa pasulong, hindi nagtagal bago siya napahinto. Nasa harapan niya ang silhouette ng isang dragon general na may hawak na sibat sa langit. Mukha siyang malamig habang naglalabas ng chi kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay na intensyon. Hinding-hindi ako makakatakas. Isip ni Lin Feng, anong kayamanan ang ginamit mo para patayin ang Purple Golden Dragon General? Nabalisa ang Dragon General na iyon. Mag-away tayo at makikita mo. Sumagot si Lin Feng. Malamig na umungol ang general ng dragon habang nagsimulang manginig ang kanyang sibat. Sa isang iglap, isang ipoy po ang lumitaw at nagsimula ang isang buhangin na buhawi. Mabilis itong naging isang purong chi na lumulunok ng itim na kuweba. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging maswerte. Sabi ng Dragon General habang tumatalon pasulong. May impresyon si Lin Feng na ang hangin ay binubuo ng mga razor blades na naglalayong putulin siya. Layunin ng hangin, putulin. Lumipad pabalik ang rock. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang demon seal plate para harangan ang hangin. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang mga ipoy-po ay napatigil ng demonyong selyo. Hindi nakakagulat na nagawa mong patayin ang Purple Golden Dragon King, mayroon kang napakagandang kayamanan. Sabi ng Dragon General na nakakilala sa demon seal plate. Pagkatapos ay tumalon siya at muling napalibutan niyo. Ang hindi kapani-paniwalang hangin na iyon ay dumaan sa demon seal plate at nagpatuloy patungo kay Lin Feng. Bumalik. Galit na sigaw ni Lin Feng. Nagsimulang umikot ang demon seal plate, ngunit dumating na ang hangin sa harap ni Lin Feng kaya hindi na niya ito maharangan ng tablet sa pagkakataong ito. Boom! Isang nakakatakot at marangal na chi ang biglang lumitaw, ang imperial na chi ay sumugod sa kalangitan. Mayroong milyon-milyong sinag ng wanag. Gayunpaman, nawala ito ng kasing bilis ng pagdating nito at agad na natangay ang Dragon General. Sa sandaling iyon, isang napakalaking lakas ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Itinaas ng Dragon General ang kanyang ulo at nakita ang isang maliit na puso sa kamay ni Lin Feng. Inihagis ito ni Lin Feng sa hangin at maririnig ang mga dagandong. Nanginginig ang kapaligiran at nanginginig ang general ng dragon habang nakatitig sa napakalaking palasyo sa itaas ng kanyang ulo. Ano iyon? Makontrol ni Lin Feng ang isang palasyo. Boom boom boom. Bumagsak ang palasyo sa katawan ng general ng dragon at natigilan siya. Gayunpaman, mabilis na naglaho muli ang napakalaking palasyo. Dumating si Lin Feng sa itaas niya sa kalangitan, hawak pa rin ang kanyang demon seal plate. Ang plato ay naglalaman ng nakakatakot na mapang-epang lakas, tila nagyelo ang kapaligiran sa paligid nito. Boom! Sunod-sunod ang mga pag-atake ni Lin Feng, na dinaig ang general ng dragon. Ang mapang-epang lakas ang nagpagising sa general ng dragon. Wala siyang oras para mag-react kahit na dahil sa isang dambuhalang kamay na naglalaman ng nakamamatay na enerhiya ay sumire sa kapaligiran at isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin.
Nadurog ang ulo ng Dragon General ngunit gumagalaw pa rin ang katawan nito. Gayunpaman, ang natitirang corrosive power ng nakamamatay na enerhiya ay naging abo. Ang taong iyon ay mahusay sa paggamit ng bilis. Nagawa niyang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa akin kaya kailangan kong gamitin ang palasyo. Ngayon ang chi ng palasyo ay umaakit ng ibang tao. Kailangan kong mahanap ang demonyong espada sa lalong madaling panahon. Isip ni Lin Fang. Dahil nag-iisang dumating ang lalaki, handa si Lin Fang na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran. Kung wala ang palasyo, hindi siya makakaligtas sa labanang ito. Ang rock ay lumilikha ng mga ipoypo sa paligid mismo. Tumalon si Lin Fang sa likod nito at nagpatuloy sila sa pagsulong. Gaya ng inaasahan, ilang sandali pagkatapos nilang umalis ang dalawang general ng dragon at lumitaw ang kanilang mga dragon sa baha, ngunit si Lin Fang ay wala kahit saan. Napatay din si General Fang siya. May natitira pang malakas na Imperial Chi dito, marahil ay ginagamit ni Lin Fang ang kayamanan ng Jade Emperor. Habulin natin siya pero mag-ingat tayo. Nagpa siya ang isa sa kanila. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagsulong at hinabol si Lin Fang. Ang mga dragon ng baha ay napakalakas at ang kanilang bilis ay nakakatakot. Mas mabilis sila kaysa sa rock ni Lin Fang dahil mas mataas ang kanilang level. Sa harap ni Lin Fang ay ang walang hangganan at patag na lugar, sa gitna nito ay isang lambak. Ang lambak na iyon ay naglalaman ng patay na chi at ang mga dagandong ay nagmumula rito. Huminto si Lin Fang sa hangin at tinitigan ito. Ang demonyong espada na si Chi ay nagmumula sa lambak. Tara na, sabi ni Lin Fang at nagpatuloy ang rock. Pagkaraan ng maikling sandali, nasa gitna na sila ng lambak at may nakitang tablet si Lin Fang. Kamatayan ang nakasulat sa tabletang iyon. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay at pinatabi ang damo na nakatakip sa ilang tableta. Isa pang salita ang lumabas sa tablet at nakita ni Lin Fang ang buong text. Lambak ng kamatayan. Dumating na si Lin Fang sa Death Valley. Narinig na niya ang pangalang iyon noong nakaraan. Nabanggit ito ni Jun Moshi noong nakaraan. Bago pumunta sa mahiwagang mundo, sinabi ni Jun Moshi kay Lin Fang na mayroong napakalaking Demon Seal Plate sa loob ng Death Valley. Walang nang ahas na pumunta sa Death Valley dahil malamang na mamatay sila. Gayunpaman, ang demonyong espada ay tumakbo roon kaya si Lin Fang ay nakasunod lamang dito. Boom boom boom. Tumingon si Lin Fang at nakita ang 4 na dragong baha at 2 general ng dragon sa kanyang buntot. Ang kanilang chi ay nagpapalabas ng mga dumadagandong na tunog. Gayunpaman, malayo sila at huminto sa labas ng Death Valley. Hindi sila makalapit at nanatiling tahimik. Pumasok si Lin Fang sa Death Valley, hindi maganda iyon. Gusto ba niyang mamatay? Sa Ganyo, ang Death Valley ay itinuturing na lubhang mapanganib at isang ipinagbabawal na teritoryo. Walang pumunta doon dahil napakaraming napakalakas na cultivator ang nagpunta roon noong nakaraan upang makita ang demonyo ng mga alamat ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 828, pagpasok sa Death Valley. Ang general ng dragon ay dahan-daang lumapit kay Lin Fang at sinabi, kung papasok ka sa Death Valley, mamamatay ka. Lin Fang, ibigay mo ang yaman na natagpuan mo sa misteryosong mundo at baka pwede tayong maging magkaibigan, hahayaan ka naming mabuhay. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Malamig na sabi ni Lin Fang. Kung ibibigay niya ang palasyo sa mga kaaway, agad nilang papatayin siya sa parehong dahilan kung bakit niya pinatay si Duan Huya, para tumahimik siya. Hindi sila maaaring magkaroon ng ibang nakakaalam tungkol sa dakilang kayamanan na iyon. Wala kang pagpipilian pa rin, ngunit huwag mag-alala, hahayaan ka naming mabuhay. Pipiliin namin ang iyong paglilinang gayunpaman. Mabagal na sabi nung isa, hanga ako sa inyo. Natatakot ka na mas mapupunta ako sa Death Valley ngunit mukhang kalmado ka pa rin at walang malasakit. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Nasa kanya ang kayamanan ng Jade Emperor at natakot ang dalawang iyon na dalhin ito ni Lin Fang sa Death Valley. Kung hindi, hindi na sila tumigil at kakausapin, nag-away na agad sila. Kung papasok ka sa Death Valley, papatayin ka ng mga demonyo. Sabi ng isang general ng dragon habang malamig na ngumiti bago idinagdag. Nakakatakot ang mga demonyo sa Death Valley. Maaari nilang kainin ang mga kaluluwa at kontrolin ng mga tao na ginagawang kanilang sarili ang kanilang mga katawan. At least, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Death Valley. Maaaring lahat ay buhay pa ngunit ayaw umalis. I must have hope daw kasi pag hindi ako papasok, mamamatay ako sa kamay mo. Ano man ang sinabi ng mga kaaway, si Lin Fang ay nanatiling kalmado at walang pakialam. Hindi siya makakilos magulo. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ng isa sa mga general ng dragon. Umuwi ng ilang kilometro at mas magiging ligtas ako. Pagkatapos ay aalis na ako at patuloy mo akong hahabulin. Nag-alok si Lin Fang na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Kung uurong sila ng ilang kilometro, magkakaroon siya ng oras para mag-react. Ang problema ay ang espada ng demonyo, ano ang magagawa niya dito? Kung hindi siya pumasok sa Death Valley, mawawala sa kanya ang demonyong espada. Mangarap pa, galit na sabi ng isang general ng dragon. Kung uurong sila ng ilang kilometro, hindi na nila makikita si Lin Fang. Kung papasok ako sa Death Valley, maibibigay ko pa ba sa iyo ang kayamanan? Sumagot si Lin Fang, at ang iba ay nanatiling tahimik. Kung pumasok si Lin Fang sa Death Valley, ang kayamanan ay mawawalan ng silbi.
Ang pinaka-nakakainis na bahagi ay ang mga tao sa East Sea Dragon Palace ay nakita na sa maraming lugar. Higit pa rito, maraming tao ang namatay mula sa mga kamay ni Lin Fang. Hindi nila kayang harapin ang Dragon Ruler at ang iba pang mga nakatataas ng walang ibinalik. Okay, tanggap ko, sabi ng ibang Dragon General. Sinulyapan niya ang ibang general at wala na silang sinabi pa. Dahan-dahan silang umatras pa atras, ayaw nilang masyadong kabahan si Lin Fang. Sinusundan din sila ng 4 na dragon. Biz. Sa di kalayuan, isang nakakatakot na bagyo ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang. Ang buhangin ay lumulutang sa hangin na pumipigil kay Lin Fang na imulat ang kanyang mga mata. Boom! Ginamit ni Lin Fang ang kanyang kapangyarihan para maramdaman ang paligid at nakakita ng nakakatakot na bagyo na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan at presyon. Pumunta ka, inutusan ni Lin Fang ang rock, itinago ito at tumakbo sa kailaliman ng Death Valley. Boom boom! Isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang bumagsak kung saan naroon si Lin Fang kanina. Kung nandoon pa si Lin Fang, namatay na sana siya. Buti na lang at mabilis siyang nakareact pero ramdam pa rin niya ang nakamamatay na enerhiya na nananatili sa hangin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglipat patungo sa kailaliman ng Death Valley. May lumitaw sa bakana ng Death Valley. Nakagalaw siya sa hindi mabilang na bilis, nakasuot siya ng maganda at maringal na damit, at ang kanyang chi ay napakalakas. Isa ito sa mga Dragon King. Ang malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace ay hindi comfortable sa kanyang harapan sa sandaling iyon. Gusto niyang patayin si Lin Fang at kunin ang kanyang kayamanan, ngunit hindi niya akalain na mapapansin ni Lin Fang at makakatakas sa Death Valley. Ngayon ay hinahatak niya ang mahabang mukha, nabigo siya. Kahit noong unang panahon, maraming malalakas na cultivator ang nakapasok sa Death Valley at ipinapalagay na namatay sa loob. Kahit sinong pumasok ay hindi na maririnig pa. Kinuha ni Lin Fang ang kayamanan kasama niya sa loob, kaya walang sino man ang maaaring magkaroon ng kayamanan ngayon. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay binobomba ng mga enerhiya mula sa plato at napunta sa malalim sa lambak. Obo-obo. Si Lin Fang ay nasugatan mula sa biglaang pag-atake ng kalaban. Nagmumula sa kalagitnaan ng kalangitan, may kakaibang tunog ng hayop na ikinasindak ni Lin Fang. Bumagsak si Lin Fang sa kailaliman ng lambak, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang malakas na kamatayan na papalapit sa kanya ni Chi. Malamang na mamamatay si Lin Fang. Ang Death Valley. Naisip ni Lin Fang. Kakapasok lang niya at naramdaman na niya ang nakakatakot na Chi. Sa wakas, bumagsak si Lin Fang sa lupa. Bigla siyang napalibutan ng maraming mabangis na hayop. Ang kanilang mga kuko ay naglalabas ng mga metal na tunog sa lupa at ang kanilang mga mata ay kumikislap na may matatalas na ilaw. Ang buo nilang katawan ay parang matatalas na talem. Tao ang namamatay pero hindi hayop. Isip ni Lin Fang. Ang mga mababanggas na hayop na iyon ay mayroon ding death chi na nakapalibot sa kanilang mga katawan. Halos mukha silang mga buhay na patay. Mukhang mabubuhay ang mga patay sa lambak na ito. Isip ni Lin Fang. Hindi mahalaga, determinado siyang hindi mamatay sa Death Valley. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 829, Demon Plate. Ang mga halimaw na iyon ay lahat ay nakatingin kay Lin Fang na parabang siya ay pagkain, ang kanilang pagkamatay chi ay napakakapal. Pinagsama-sama ni Lin Fang ang sarili niyang dalisay na chi, ngunit hindi siya makagalaw ng sapat ng mabilis ang isang malakas na kamatayan na si Chi ay bumagsak sa kanyang katawan. Mabilis na naisip ito ni Lin Fang at napagtanto na ang pagkondenseng ng purong chi ay magbubukas ng mga pintuan para sa kamatayan na si Chi ay tumagos sa katawan ng isang cultivator. Ang bane ng cultivator. Tila naiintindihan ni Lin Fang kung bakit namatay ang lahat dito. Ang mga cultivator ay maaari lamang umasa sa kanilang pisikal na katawan at lakas, na kadalasan ay kulang sa pag-unlad. Grr. Isang mabangis na hayop ang itinapon ng sarili kay Lin Fang. Sinubukan ni Lin Fang kung magagamit niya ang lakas ng mga herukas at nalaman niyang kaya niya. Biglang, mukhang natuwa si Lin Fang. Ang kanyang kamay ay naging isang napakalaking kamay at sinalakay ang hayop. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang itinutulak palayo ang halimaw. Namanhid ang kamay ni Lin Fang pagkatapos makipagpalitan. Bakit ang tigas ng katawan nito? Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tinitigan ang halimaw. Ang katawan nito ay parang bakal, tulad ng ginawa ng katawan ni Lin Fang pagkatapos gamitin ang kasanayang Heruka. Ang halimaw ay umungal sa mahinang boses habang nakatitig ito pabalik kay Lin Fang. Ang 4 na paa nito ay tumapak sa lupa at tumalon ito patungo kay Lin Fang. Ang lahat ng mga hayop sa paligid niya ay pinakawalan din si Death Chi. Lubhang hindi komportable si Lin Fang, na parabang nasusuka siya sa kanilang lakas. Grr. Maraming hayop ang itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim na parang sa isang demonyo. Ginawa niyang paikutan ang lakas ng Herukas sa pinakamataas na potensyal nito. Umalis ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Nagsimula siyang sumuntok sa bawat direksyon. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang lakas ng Heruka ay gamulong sa mga alon. Boom boom. Ang lakas ng Heruka ay bumagsak sa kanilang mga katawan at napaatras silang lahat. Gayunpaman, muling bumangon ang mas nakakatakot na mga hayop. Ang kanilang mga katawan ay tila hindi nasasira. Masyadong malakas ang mga halimaw na iyon. Tumingin siya sa mga hayop at tumingin sila pabalik sa kanya sa isang malupit na paraan.
Malakas na nagmura si Linfang habang inilabas niya ang kanyang Demon Seal Plate. Ngayon ay lumitaw ang isang nakakatakot at mapang Apeng Chi. Ang mga hayop ay mukhang takot at naglabas ng mga sigaw ng alarma nang maramdaman nila ang mapang api na enerhiya. Nagtakbuhan silang lahat. Anong kakaibang lambak? Bulong ni Linfang. Ang mga hayop na iyon ay pawang mga Zuan level beast at higit pa doon, hindi sila high level na Zuan beast. Gayunpaman, imposibleng patayin sila sa kanyang pisikal na lakas. Maaaring totoo ang mga alamat. Kung ang mga halimaw na iyon ay may demonyong kaluluwa, ipapaliwanag nito kung bakit sila natatakot sa plato ng selyo ng demonyo. Naisip ni Linfang habang nakatingin sa malayo. Nararamdaman niya ang lakas ng espada ng demonyo habang papalapit siya sa gitna ng lambak. Si Linfang ay nahihirapang naglalakad patungo sa kailaliman ng lambak dahil sa mapang apang walang laman. Walang bisa, iyon ay kamatayan. Maraming mabangis na hayop sa lambak at lahat sila ay nagtataglay ng kamatayan chi. Nasunog ang baga ni Linfang mula sa paghinga sa kamatayan chi, dahan-daang namamatay si Linfang. Dahil gusto niyang makaiwas sa karagdagang gulo, kinuha niya muli ang kanyang Demon Seal Plate para itaboy ang mga mabangis na hayop. Naglalakad si Linfang nang biglang umihip ang hangin at lumitaw ang isang itim na silhouette sa kalangitan. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at natakot. May mga uwak kung saan-saan kaya hindi na niya makita ang langit. Ang kanilang nakamamatay na chi ay pumasok sa katawan ni Linfang at siya ay naging itim. Ngayon ay mas mabilis siyang namamatay. Ang nakamamatay na chi mula sa milyon-milyong uwak ay hindi kapanipaniwalang mapang-api. Naiintindihan ni Linfang kung bakit napakahirap mabuhay sa lambak habang umaasa lamang sa purong chi. Ang paggamit ng purong chi ay pinabilis lamang ang proseso. Si Linfang ay naging Buddha Shakyamuni at nagkalat ng napakagandang gintong mga ilaw sa paligid. Mukha siyang dalisay at omniscient. Ang kamatayang si Chi ay mabilis na pinalayas at si Linfang ay nakalanghap ng kaunting sariwang hangin. Gayunpaman, ang mga ilaw ng Buddha ay tila nagpagalit sa nakamamatay na Chi na naging isang bagyo at nagsimulang sirain ang mga ilaw ng Buddha. Patuloy na pinaikot ni Linfang ang lakas ng mga Herukas. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa pagtakbo ng mas malalim sa lambak. Ang mga uwak na nasa itaas niya ay walang balak na pakawalan siya. Sinundan siya ng lahat ng mas malalim sa loob. Desperado na si Linfang habang hinugot niya ang puso ng Jade Emperor. Inihagis niya ito sa hangin at isang nakakatakot na imperial na chi ang sumalakay sa kapaligiran, na hamarang sa mga uwak. Nagtago si Linfang sa ilalim ng palasyo habang tumatakbo siya pasulong. Nagiging mas karaniwan ang mga buto habang palalim siyang pumasok sa loob. Ang mga cultivator na iyon ay malamang na kinain ng mga mababanggas na hayop. Kinokontrol ni Linfang ang palasyo ng Jade Emperor gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang Demon Seal Plate sa kanyang kanan. Si Linfang ay humihinto sa pagkakataong ito. Malapit na ako. Ramdam ni Linfang ang kanyang espada. Nagpatuloy siya sa pagsulong habang ang isang nakakatakot na demonyong si Chi ay naramdaman. Tila masyadong tumitindi ang pressure para mahawakan ang palasyo ng Jade Emperor. Ang mga ilaw ng Buddha ni Linfang ay naging mas madilim, pati na rin ang plato ng demonyong selyo. Isang peak ang makikita sa harap ni Linfang. Ang tuktok na iyon ay talagang isang malaking batong plato, kasing laki ng isang bundok. Seal. Huminto si Linfang sa kanyang paglalakad at binasa ang salitang seal sa tablet. Ang tablet na iyon ay tila kaya nitong ay seal ang anumang bagay at naglalaman ito ng walang katapusang kapangyarihan ng pagsabog. At saka, sa harap ng malaking batong iyon ay isang espada. Ito ay napakalaki. Ito ay ang espada ng demonyo. Demon Seal Plate. Bulong ni Linfang. Ito ang tunay na bato ng demonyong selyo. Ito ay walang katapusan na mas malakas kaysa sa maliit na mayroon siya at naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan na tumutugma sa laki nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 830, ang silhouette sa bundok. Tama ang mga alamat, mayroong isang tabletang selyo ng demonyo sa lambak. Isip ni Linfang habang nakatingin dito. Maaari nitong supilan ang hindi kapanipaniwalang masasamang enerhiya. Tila may mga multong umiiyak dito, na parabang napuno ng walang katapusang galit ang kanilang mga kaluluwa. Sumimangot si Linfang, ang mga makamulto na tunog na iyon ay hindi mabata. Noong unang panahon, ang tableta ng Demon Seal ay isang napakalaking bato. Sa ilang mga punto, ito ay nasira sa ilang piraso. Si Linfang ay nakakuha lamang ng isang maliit na piraso dati. Kamatayan at buhay, mga kaluluwa, lahat ay nagiging walang bisa sa kalaunan. Walang makakapagpabago nito sa mundong ito. Isang boses ang umalangaw sa ulo ni Linfang. Ito ay isang kaaya-ayang boses at si Linfang ay biglang naging komportable. Pagkatapos ay naging kalmado muli ang kapaligiran. Tumigil sa pag-iyak ang mga multo at ang temperatura sa lambak ay tila uminit ng kaunti. Sa sandaling iyon, sumimangot si Linfang at tumingin sa paligid. Saan nanggaling ang boses na iyon? Tinitigan ni Linfang ang bato ng Demon Seal. Si Chi ay patuloy na gamulong sa mga alon mula dito. May tao ba sa loob ng bato? Sino ka? Sigaw ni Linfang. Ang kanyang tinig ay kumalat sa lahat ng dako sa lambak. Sa mga alamat, walang sino man ang maaaring manirahan sa lambak. Ngunit ngayon ay may nagsasalita kay Linfang. Ilang taon na, hindi ko akalain na may darating muli sa Death Valley. Ilang tao na ang namatay dito. Sabi ulit ng boses. Nakakunot ang noo ni Linfang habang nakatitig sa bundok.
Hindi iyon hallucination, galing talaga sa bato ang boses. Nasaan ka? Pakisabi sa akin. Tanong ni Linfang habang nakatingin sa bundok. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, na ikinagulat ni Linfang. Nagbitak ang lupa habang gumagalaw ang bato. Lumipat ito. Medyo mabagal ang paggalaw nito habang patuloy ang pagyanig ng lupa. Ang bato ay tumataas ng mas mataas hangin. Tumakbo si Linfang papunta sa demonyong espada, ngunit ito rin ay nanginginig at naglalabas ng mga hagong na tunog. Ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa paanan ng bundok. Isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na presyon ang kumakalat sa hangin. Biglang nakaramdam si Linfang na parang nasusuka. Ang kanyang Buddha at ang kanyang demonic energies ay hindi na nakayanan ng pressure. Ang lakas ng bundok ng Demon Seal ay napakalakas. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay kumikislap sa hangin habang tumataas ang nakakatakot na presyon. Isang ginintuang at banayad na liwanag ang lumitaw, ito ay liwanag ng Buddha. Nagulat si Linfang, maaring hindi totoo ang mga alamat at ang kumokontrol sa napakalaking bato na iyon ay hindi isang demonyo, kundi isang Buddha. Lumakad si Linfang patungo sa bato at tumingin pababa sa bitak sa lupa. May silhouette na naka-cross-legged. Mukha silang hindi kapani-paniwala, marilag at napapalibutan ng nakakasilaw na liwanag. Kahit na may mga mapang-api na enerhiya sa lahat ng dako, tila hindi sila nababagabag. Sila ay tumingin dalisay na parang ang kanilang puso ay walang nikititing na puot, na nakatayong malayo sa makamundong mga gawain. Buddha. Isa itong Buddha. Si Linfang ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Sa Death Valley ng lahat ng lugar, kung saan mayroong omnipresent Death Chi, walang demonyo kundi isang Buddha, isang omniscient Buddha. Gayunpaman, ang kakayahan ng Buddha ay tila inapi ng bundok ng demonyong selyo. Ang Buddha na iyon ay malamang na naroroon ng libu-libong taon ngunit mukhang malusog pa rin. Hindi ba ang buhay na walang hanggan ay isang sining ng demonyo? Pinag-aralan ni Linfang ang lakas ng Heruka at maaaring gumamit ng tunay na Buddha Chi, ngunit hindi iyon sapat upang mapaglabanan ang Death Valley. Kung ikukumpara, malamang na pinagkadalubhasaan ng Buddha na iyon ang lahat ng kasanayan sa Buddha, kahit na sila ay inapi ngayon. Ginoo, bakit tinatakpan ng demonyong bato ng selyo ang iyong kapangyarihan? Tanong ni Linfang, nalilito. Ang plato ng demonyong selyo ay isang demonyong bato, ito ay gumagamit ng isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na kapangyarihan. Kapag pagmamay-ari ito ng isang Buddha, maaari nitong ay silang kapangyarihan ng isang demonyo, kapag ginamit ito ng isang demonyo, maaari nitong ay silang kapangyarihan ng isang Buddha. Ipinaliwanag ni Buddha sa malumanay na boses. Sa katunayan, kung ginamit ng mga Buddha ang bato, maaari nilang silihuhan ang mga kapangyarihan ng demonyo at vice versa. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sandata kaya ito ay talagang may katuturan. Ginoo, gaano na po kayo katagal dito? Tanong ni Linfang. Umiling ang kanyang kausap at dahan-dahang sinabi. Bilang isang Buddha, maaari kang magsanay ng paglilinang kahit saan. Kailangan mong bigyang pansin ang lugar na iyong pinagsasanayan. Pumunta ako dito dahil masasaksihan ko ang maraming kakilakilabot at paghihirap ng lambak. Maaari akong umunlad araw-araw sa pamamagitan ng pagproseso ng eksenang ito. Hindi ko makita ang kanyang cultivation level. Naisip ni Linfang habang sinusubukang maramdaman ang antas ng cultivation ng kanyang kausap. Ang boses ng Buddha ay parang mga mantra at tila naka-impluwensya ito sa emosyon ni Linfang. Medyo nabawasan ang pakiramdam ni Linfang. Ginoo, matutulungan kitang basagin ang bato ng Demon Seal para makaalis ka na. Nag-alok si Linfang na tulungan ng santo. Ang batong iyon ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang puwersa ng demonyo, ang salitang inukit dito ay naglalahad ng kaluluwa nito. Gamit ang espadang iyon, maaari kang magtagumpay, ngunit nagdududa ako. Mahinahong paliwanag ng kausap na halatang ang demonyong espada ang tinutukoy. Sa sandaling iyon, ang espada ay kalmado at tahimik. Malakas man ang ugali nito, tila inapi ito sa loob ng Death Valley. Hinawakan ni Linfang ang espada at lumiit ito upang tumugma sa kanyang laki. Talagang hinahayaan nito si Linfang na kontrolin ito ngayon nang hindi lumalaban. Tumalon si Linfang sa ere at dumating sa tabi ng salitang seal. Boom boom boom. Isang nakakatakot na demonyong si Chi ang sumalakay sa kapaligiran at sumabog na parang kulog. Pinaikot ni Linfang ang lakas ng Heruka at inilunsad din ang Sword Chi. Dahan-daang itinaas ni Linfang ang kanyang dalawang kamay at inatake ang salitang seal. Ang Sword Chi ay bumagsak sa salita, ngunit ang espada na Chi ay mabilis na naapi at ang salitang seal ay nagsimulang kumislap. Ang mapang-apang kapangyarihan nito ay lalong tumitindi. May mga nakakatakot na itim na ulap sa itaas ng ulo ni Linfang na para bang isang bagyo ang magsisimula. Ang Chi mula sa Demon Sword ay bumagsak sa kalangitan habang sinubukan ni Linfang na gumamit ng higit pang lakas. Boom boom boom. Ang mga itim na ulap ay gamulong sa mga alon. Dumadagandong ang lupa at langit. Gayunpaman, isang tunog ang kumalat sa hangin. Bagamat nandoon pa rin ang espada, hindi ito nagmumukhang kasing dakila gaya ng ilang segundo noon. Kaya lang parang nawala ang Chi nito. Ang hindi kapani-paniwalang espadang Chi na iyon ay nawala ng walang bakas, na para bang hindi ito lumitaw sa unang pagkakataon.